This is 1 cup of shirataki rice. 95% less calorie. Imagine, 95%, 10 calories lang versus 200 calories ng isang tasa ng kanin. Ito ba ay totoong rice o scam? Dr. J po. Welcome sa ating video number 18 sa ating 365 Journeys to Health. Titikman natin ang shirataki rice. Ano bang lasa? Ano ba ang dudulot na sustansya? Anong epekto kung ikaw ay nagda-diet, may diabetes? So, welcome sa ating YouTube channel. TikTok sa TikTok at Dr. J sa YouTube. Disclosure alert, ang shirataki rice ay hindi rice. Ito pala ay konjac plant galing sa Japan. 1,000 years na lang ginagamit ito. Kinakain nila ito, pwedeng substitute sa normal na kanin. Ang tawag nila dito ay konnyaku. Konnyaku ang tawag nila sa pagkain na ito. Ito ay isang root crop. At kinukuha nila yung root crop, hinahalo sa tubig, at binubuo nila, finifilter, at ginagawang parang shape ng grain o grain ng rice. So parang butil ng bigas. So pag ito ay natuyo at niluto mo, akala mo ay nagsaing ka ng kanin. Ang main ingredient nito ay tinatawag nating glucomannan. Meron siyang glucomannan. Pag kinain mo, ito yung papasok sa katawan natin, yung ingredients niya na glucomannan. Pero may catch ito. Ang glucomannan hindi natutunaw sa katawan natin. So wala tayong pang-digest ng glucomannan. So ito ay tuloy-tuloy lang na dadaloy sa ating bituka hanggang idumi natin ng hindi natutunaw. Kaya 0 calories. Halos 5 to 10 calories lang ang isang tasa kasi may konti siyang 3 grams of fiber at 1 gram of carbohydrate. Pero the rest, 0. 0 calories, 0 cholesterol, 0 sugar. So, wala talaga. Kung i-compare mo sa isang tasa ng white rice at brown rice, malayong malayo. Ang isang tasa ng kanin ng white rice ay 200 calories. Ito, 5 to 10 calories lang. So, ano ang epekto kung ikay nagda-diet? So, kung araw-araw ka magtitake ng shirataki rice, imbis na meron kang 600 calories ng kanin sa isang araw, 30 calories lang ang makukuha mo. So, sa isang taon, pwede kang mawalan ng 10 kilo kung puro shirataki rice lang ang kakainin mo at walang totoong kanin. Sa mga may diabetes o mataas ang blood sugar, ang glycemic index niya ay 0. Ang calories niya napakakonti, 5 to 10 calories. So walang reason para tumaas ang blood sugar. So tinasabi na perfect. Perfect sa mga may diabetes at doon sa mga nag-i-spike ang blood sugar kasi hindi tataas ang blood sugar nyo sa shirataki rice. May sustansya naman ba ang shirataki rice? Kasi wala siyang calories. Natural, wala ring sustansya. 0. Pag sustansya ang hinahanap mo at vitamins, pumunta ka sa brown rice. Yun, mas maraming fiber, mas may vitamin B complex pag brown rice. Hindi sa shirataki rice. Nakakabusog ba ang shirataki rice? Yes. Mas nakakabusog siya kaysa sa white rice at brown rice. Kasi pag kinain natin siya, ihigop siya ng tubig. Magpo-form siya ng isang roughage dyan sa tiyan mo. So, feeling mo busog ka na. Ayaw mo nang kumain. So, full ka pagkakain ng umaga. So, baka hapon na yung next na kain mo yan pag nag-shirataki rice ka. In fact, may 2 studies na ginamit ang shirataki rice. Yung isa,
ginamit siya for 8 weeks, 2 buwan. Puro shirataki rice lang, walang regular rice. And nag-cause siya ng weight loss na 2.5 kilos. So nawalan ng mahigit 2 kilo sa loob ng 2 buwan. Sana all. At hindi lang yan. Ginamit rin siya sa isang study among diabetic patients. And using shirataki rice, nag-drop yung fasting blood sugar by almost 10% at ang hemoglobin A1C by 0.5%. So, ganun pala ka-effective din ang shirataki sa pagpapababa ng blood sugar. Titikman na natin ngayon yung shirataki rice, kung anong lasa. Ang ginagawa nila dito ay bababad mo yung grains niya sa tubig at ima-microwave mo. Pag na-microwave mo na, takpan mo, hintayin mo ng 10 to 15 minutes, presto, may kanin ka na. Or yung iba, ibababad sa mainit na tubig, hindi na nila ima-microwave, hintayin lang nilang umalsa, and then pwede nang kainin. So, ito yung shirataki rice. Parang kanin, wala ring lasa. Pero mas feel mo na mas yung lasa niya mas rooty, mas galing sa ugat. Mas malambot siya, para siyang rubbery na malambot na parang eraser. Nakakain ka na ba ng eraser nung bata ka pa? Pwede na. Kung talagang nagda-diet ka, eh talaga namang pwede na to, di ba? Basta pumayat lang. To. Pwede siyang substitute sa rice. Sa lasa, siguro 7 to 10, 7. Kaya ang ginagawa ng iba, hinaluan nila ito nung parang soy sauce na pangkanin. So, mas malasa. So, kahit kumain sila ng mas madami, dahil wala namang calories, yung lasa ng soy sauce na pang rice, na ginagawa nila sa mga Chinese restaurant, eh pwedeng ihalo dito. So, kahit mapadalawang cups ka ng rice, ng shirataki rice, 20 calories lang. Di ba? So, pwede. So, ang question, gagamitin ko ba ito araw-araw? Siguro hindi. Pwede siguro twice or 3 times a week. Pero hindi araw-araw. Kasi hindi siya ganun kasarap. Pangalawa, ang 1 kilo, 600 pesos. So, may kamahalan, di ba? 600 pesos for 1 kilo. Merong nabibili mga worth 300 pesos, pero ang serving niya mga 10 serving lang, 7 to 10 servings. Pero ito 1 kilo ay 600 pesos. Legit na shirataki rice. So kung ikaw ay nagda-diet, mataas ang blood sugar, pwede pong itry ang shirataki rice. So I hope may natutunan naman kayo. Everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikTok at kay Dr. J. Ito po ang ating video number 18 sa ating 365